Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating sa bahay, ay dire-diretso si Rosalia na umakyat sa silid nila. Si Aling Sally naman ay naroon nakaabang kasama ni Mang Roland. Ting-ting, kumusta ang lakad nyo? Tanong pa ni Aling Sally. Ayos naman po, Aling Sally. Masakir ang inabot ng mga aswang doon. Ha? Bakit naman? Si Rosalia po kasi, parang sinapian ng kadiliman. Kinakarni ang mga aswang kahit patay na. Pinagpuputulan ng ulo, pati ibang parte ng katawan. Hala, ganun ba? Sige, kakausapin ko ngayon. Masyado siyang naapektuhan sa pagkawala ni Lino. Kinikimkim niya ang puot ng pagluluksa niya. Kaya doon siguro ibinubuhos. Sumabat naman si Mang Roland. Ano ka ba, Sally? Hayaan mo na yun. Bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng paglalabas ng sama ng loob. Mas okay na iyong sa mga aswang niya ibuhos ang galit niya kaysa maging mainitin ang ulo niya rito. Kumalma naman si Aling Sally at sinabing, sa bagay, tama ka rin dyan, Roland. Mukhang tinitimpi niya nga lahat ng sakit na pinagdadaanan niya ngayon. Hindi umiimik eh. Palagi lang tulala at humihinga ng malalim na parang inilalabas ang puot sa dibdib. Tay, ikaw, kumusta? Ayos naman, Sally. Nakabawas din ang iilang mga aswang. Pero hindi nila alam kung saan nanggagaling ang bumabaril sa kanila. Dahil naroon lang din naman ako sa loob ng sasakyan, nakatago. Salamat sa Diyos at ayos naman kayong lahat. Sige, magpahinga na kayo. Gabi na oh. Pasado 12:00 na. Agad na nga kaming nagsipasok sa bahay. Naligo na rin muna ako bago nagpahinga. Kinabukasan, nakita kong nasa labas na si Rosalia at si Beth. Tinuturuan ni Rosalia si Beth sa hand-to-hand combat. Sana lang ay dahan-dahanin lang ni Rosalia para hindi maagang sumuko ang tinuturuan niya. Lumipas pa ang ilang araw. Kinausap ako ni Lolo Ino. Ting-ting, ilang araw na namin pinag-uusapan ni Beth ang tungkol sa kakayahan na naipalabas ni Marie. Wala akong paraan para matulungan siyang mailabas iyon. Pero desidido pa rin si Beth na iligtas si Lino. 50-50 ang tsansang magtagumpay tayo sa misyon na pagliligtas kay Lino. Baka nga ang makaalis doon ng buhay ay tagilid na rin. Ano? Gusto mo pa rin bang ituloy? May pag-aalala sa mukha ni Lolo Ino noong sinabi niya ang mga iyon sa akin. Sinagot ko naman siya. Opo, Lo. Gaya ng palaging sinasabi ni Kuya Lino sa akin, hindi kami papabayaan ng puong may kapal dahil gumagawa kami ng mabuti at pinoprotektahan ang nakararami. Kung masasawi man ako sa misyong ito, kagaya ni Kuya Lino, tatanggapin ko rin ng maluwag sa loob. Napailing-iling naman si Lolo Ino habang sinasabing, mukhang mapapaaga na rin ang pamamaalam ko sa mundong ito ah. Siyempre, hindi ko naman kayo hahayaan na mamatay ng kayo-kayo lang. Kung masasawi kayo, sisiguraduhin kong maibubuhos ko muna lahat ng natitirang kakayahan na meron ako. Lo, huwag ka na lang kayang sumama. Kasi kung magkakatotoo man ang inaasahan natin na masasawi tayong lahat, sino pa ang gagabay sa mga matitira dito? Kahit papaano, may alam kayo. Pwede kayong magturo ng panibagong sasanayin na babaylan. Hindi ko alam, Ting-ting, kung kaya ko pang magturo ng iba. Tsaka, hindi naman lahat ay merong determinasyon na katulad kay Lino. Tsaka yung pagiging babaylan niya ay minana niya sa tatay ng lola niya, hindi sa akin. Kasi ako, pangkaraniwang albularyo lang talaga.
Nakikita mo naman na malayong malayo na ang antas ng kakayahan ni Lino kaysa sa akin. Pero Lo, kahit paanong sabihin nyo, alam natin pareho na kailangan na may maiwan talaga dito na magga-guide sa mga maiiwan. Hindi, Tingting. Binilinan ko na si Roland sa mga bagay-bagay at kung anong gagawin kapag nangyari ang ganitong sitwasyon. Kailangan na rin nilang gumawa ng paraan para mailigtas ang sarili nila. Meron namang sapat na armas na maiiwan dito kung sakaling salakayin sila ng mga aswang. Basta wag lang silang lalabas sa bahay na ito. Kahit papaano, magiging ligtas na rin sila. Tatango-tango na lang ako sa mga sinasabi ni Lolo Ino dahil wala naman akong karapatan na pagbawalan siya. Dahil kung ako nga handang ibuwis ang buhay, siya pa kaya na apo niya mismo si Kuya Lino. Lumipas pa ang ilang araw, sumapit na ang araw ng linggo. Umaga noon nang magsidatingan sina Rafael at Micaela. Ano, Tingting? Handa na ang plano mo? Oo, Rafael. Ano naman ang plano na iyon? Kung hindi umayon sa atin ang sitwasyon, ay mamamatay tayong lumalaban. Iyan pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat ng plano, yung may kasamang kamatayan. Pasensya ka na, Tingting ha, pero tatapatin na kita. Kapag nakita kong tagilid na ang sitwasyon natin, ay hindi ko maipapangako na sasama ako sa inyo hanggang kamatayan. Meron pa akong mas malaking misyon sa Santa Barbara. At kung mamamatay ako sa Santa Monica, mas maraming tao ang mamamatay sa lugar ko. Oo, Rafael, naiintindihan kita. Ayos lang sa akin ang plano mo. Tama ka, kailangan nyo nang umatras kapag wala na talaga kayong makitang pag-asa. Okay, Tingting. Mas gusto ko na iyong malinaw. Hindi yung tatawagin nyo kaming traidor o duwag sa bandang huli. Hindi karuwagan ang pag-atras kung wala nang kahit kaunting pag-asang nakikita na magtagumpay pa sa laban. Lalo at kamikasi pala ang misyon nyo. Oo, Rafael. Muli ko pang wika sa kanya. Hindi ko naman talaga kailangan sina Rafael na lumapit ng todo. Distraction at exit plan ko lang naman sila. At kung wala naman sa amin ang makaka-exit, edi hindi na rin namin sila kailangan. Pasado 12:00 ng tanghali ay tumulak na kami patungo sa Santa Monica. Mahaba-habang biyahe iyon dahil mas malayo pa iyon sa San Pablo. Pasado 5:00 ay huminto muna kami. 1 oras na lang mahigit ay mararating na namin ang Santa Monica. Kaya nagpasya akong magsikain na muna para may lakas kami kapag haharap sa laban. Tama na rin iyong mahigit 1 oras. Matutunawan na rin kami noon bago makarating ng Santa Monica. Tahimik ang lahat habang kumakain, na lalo patuloy nakadagdag sa tense ng pakiramdam kapag ganoon na walang umiimik at napakaseryoso ng lahat. Samantala, dumako na tayo sa pinakaaabangan nating bahagi, ang muling pagkabuhay ni Lino. Si Lino na po itong sunod na magsasalaysay ha. Nagising ako sa isang silid. Nakatali ako sa kamay habang nakabitin. Sa paanan ko naman ay parang isang mababaw na balon, tapos meron akong nakikitang baga roon. Kaya init na init ako. Kahit papaano ay nakadistansya pa ako doon, kaya ang init lang ang nararamdaman ko. Hindi pa noon nasusunog ang aking mga paa. Nanlalabo pa noon ang paningin ko, kaya iyong sa malapit ko lang ang aking nakikita. Puro lang kandila ang ilaw na nakapalibot sa akin. Ilang saglit pa ay meron na akong naririnig na yabag na papalapit. Tunog iyon ng isang takong. Kasi matunog na parang kahoy na estiletong ginagamit ng mga babae. Noong bumukas ang pinto ay nakita ko si Alessandra. Nasaan ako? Anong gagawin mo sa akin? Magkasunod ko pang tanong. Sumagot naman si Alessandra. Ang dami mo naman agad tanong. Hindi mo ba alam na galing ka nang namatay?
Pasalamat ka dahil hindi na intensyon ni Apong Natoy ang kamatayan mo. Meron na siyang mas mahalagang balak sa'yo. Oo, narinig ko na yan, Alessandra. Gagawin niyo akong kaanib. Sa tingin niyo ba, ganun ako kabobo para umanib sa inyo? Kahit patayin niyo ako, ay hindi ako aanib sa kasamaan. Ano ka ba, Lino? Hindi na opsyon dito ang kamatayan mo. Dahil kahit ilang beses ka pang mamatay, ay bubuhayin lang din kita. Dahil kayang-kaya ko na iyon gawin ngayon. Mapapagod ka lang, Alessandra. Hindi ka pa rin magtatagumpay hanggang sa magdesisyon kang patayin na lang ako ng tuluyan. Pagkasabi ko noon ay tumawa lang siya. Sige, Lino, magpapahinga lang ako kaunti. Pagbalik ko, sisimulan na natin agad ang pagsasanay mo. Wika niya pa at umalis na. Kahit nagmamatapang ako sa harapan ni Alessandra, hindi ko rin naman maitatanggi na hirap na ako sa aking kalagayan. Nakabitin ako sa kisame at hindi nakasayad ang aking mga paa sa sahig. Idagdag pa ang init na nagmumula sa mga baga sa ibaba ko. Parang ang bilis ko ring natuyuan ng tubig sa katawan dahil sa tuloy-tuloy na paglabas ng aking pawis. Idagdag pa na hindi ko alam kung ilang oras na nila akong hawak nang walang iniinom na tubig o kinakain na kahit ano. Hindi ko nakikita ang labas dahil nakasarado ang bakal na bintana. Meron din iyong makapal na kurtina, kaya hindi ko alam kung umaga ba noon o gabi. Pilit ko ikinakalma ang aking sarili kahit nakapigil ako sa aking mga braso na bumagsak ng tuluyan. Tinignan ko rin ang tali sa aking mga kamay. Posas iyon na bakal at kadena. Pero sinapinan nila ng tela ang pulsuhan ko para siguro hindi bumaon ang posas sa laman. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at inisip ang mga mahal ko sa buhay. Kahit naghihirap ang aking katawan, ay pilit kong binabalikan sa aking utak ang mga masasayang ala-ala na kasama ang aking pamilya, pati na si Rosalia. Iyon na lang ang magagawa ko upang panandali ang makalimot sa kalbaryong aking dinaranas sa mga oras na iyon. Bigla akong nagising noong may tubig na ibinuhos sa akin. Si Alessandra pala iyon kasama ang isang nilalang na hindi ko alam kung anong itsura. Basta may mahabang buhok lang na lumalampas sa pamandong ng roba. Iniurong noon ang pinagtalian sa akin papalayo sa butas na may baga sa ilalim. Ibinaba rin ako kaunti hanggang sa makasayad ang aking paa sa sahig. Sobrang pahinga ang naramdaman ko sa aking buong katawan dahil sa paglapag sa akin sa sahig. Ano, Lino? Handa ka na bang umanib sa amin at ituring bilang iyong Panginoon si Apong Natoy? Natawa naman ako sa sinabi niya. Ibinaba mo lang ako sa sahig? Aanib na ako agad? Sa tingin mo, ganun lang kababaw ang kaligayahan ko, Alessandra? Alam mo, Lino, kahit magmatigas ka pa, isa lang din ang kahahantungan nito. Aanib ka sa amin at susunod sa lahat ng aming ipapagawa sa iyo. Umiling-iling lang ako tapos pumikit. Oh, huwag mo akong tulugan. Hindi kita ibinaba para magpahinga. Ipinapakita ko lang sa iyo na mabait ako. At kung hindi mo ako papahirapan sa pagpapaanib sa iyo, ay mas magiging mabait pa ako lalo. Sabing huwag mo akong tutulugan eh. Wika niya pa, sabay sampal sa akin. Iminulat ko lang aking mata kaunti tapos muling pumikit. Kaya idiniin niya na sa akin ang hawak niyang pulang talong na yari sa bakal at may nakaukit na mga kakaibang letra. Mula sa sandatang iyon ay gumapang sa katawan ko ang tila 1,000% kuryente at tinusta ang utak ko at lahat ng aking mga ugat. Para ako noong kinukumbulsyon sa pangingisay at sa puntong mahihimatay na ako, ay agad niya naman iyong inalis. Patikim pa lang yan, Lino. Kahit paabutin tayo ng 1 taon na ganito, handa akong magtiyaga
hanggang sa tuluyan kang bumigay. Muli niya pang wika, idiniin uli sa akin ang sandatang iyon ng paulit-ulit hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang beses niya ginawa ang pagkuryente sa akin. At kapag nahihimatay ako, ay nagagawa niya rin akong magising agad. Noong magsawa, ay ibinalik nila ako sa pagkakasabit sa tapat noong butas na may baga sa ilalim. Saka na ako muling iniwan. Ginawa ko lang uli iyong una kong ginawa, iyong ikinakalma ang sarili, tapos mag-iisip ng masasayang bagay na ginawa namin ni Rosalia para mabawasan ang kirot sa aking buong katawan, hanggang sa muli kong maramdaman ang kuryente ng sandata. Sinong iniisip mo ha? Hindi ikaw ang una kong sinanay, Lino. Kaya alam ko ang paraang ginagawa mo. Tumatakas ka sa loob ng iyong isipan para hindi maramdaman ang paghihirap mo ngayon. Sino ang kasama mo sa imahinasyon mong iyon? Ha? Wala. Sino sabi? Wala. Ayaw mong umamin ha? Wika niya pa at muli na naman akong kinuryente. Ilang araw pa ang nagtagal ng paulit-ulit na pagpapahirap sa akin ni Alessandra hanggang sa sinabi ko na ang totoo. Si Rosalia. Si Rosalia ang babaeng kasama ko sa aking isipan. Ah, si Rosalia pala. Nakilala ko ang babaeng iyon. Siya ang karibal ni Amanda, di ba? Siya rin ang dahilan kung bakit namatay si tita noong ginamot mo siya. Napatay mo noon si tita. So, ang dapat natin gawin ngayon, simulan natin ang proseso sa pagbubura ng alaala ng babaeng yan sa utak mo. Gusto ko mula ngayon, ako na lang ang iisipin mo. Ako lang ang kailangan mo, Lino, at iyong susundin. May pang-aakit na wika niya pa sa akin. Pero isang naglalapot na dura na may kasamang dugo lang ang isinagot ko sa kanyang mukha. Isang malutong na sampal na naman ang iginanti sa akin na nagpawala sa aking malay. Pero ginising niya lang akong muli. Kapag sinabi kong kalimutan mo na ang babaeng iyon, ay susundin mo ako. Dahil kung hindi, hindi tayo matatapos sa ganito. Galit na wika niya pa, pero pilit pa rin dinadahan-dahan ang pagsasalita. At muling ididiin sa akin iyong kanyang sandata. Nagpaulit-ulit pa iyon ng ilang araw. May mga araw na ibinababa nila ako sa pagkakatali, tapos ikukulong. Binibigyan din nila ako ng tubig at inihaw na kamuting kahoy habang nakakulong. Pero hindi ko iyon nauubos kainin. Kakagat lang ako ng 2 beses tapos mawawalan na ako ng malay sa sobrang pagod at panghihina. Pakiramdam ko ay isang buong araw akong tulog palagi. Nagigising na lang ako kapag muli na ako nilang dadalhin doon sa may pugon, kung saan ipagpapatuloy ang pagpapahirap sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto ko na tama si Alessandra. Masisira niya ang setup ng utak ko at wala na akong ibang susundin kundi siya lang. Ang boses niya na lang ang gusto kong marinig. Hinahanap-hanap ko na rin ang panandaliang paghaplos niya sa aking dibdib kapag pinagpapahinga niya ako sa pagpapahirap. Dumating na rin ang araw na wala na akong naaalala sa aking mga nakaraan. Nagtagumpay na nga si Alessandra na i-total reformat ang utak ko. Naging sunod-sunuran na ako sa kanya. Maging sa aking imahinasyon sa utak ay siya na ang kasama ko. Hanggang sa isang araw, gabi noon, sinabi ni Alessandra, "Lino, sino lang ang mahal mo?" "Ikaw lang, Alessandra. Ikaw lang at wala nang iba." "Sino ang iyong Panginoon at susundin sa lahat ng oras?" "Si Apong Natoy. Si Apong Natoy lang." Iyon na lang ang mga katagang lumalabas sa aking bibig. Ang utak ko naman ay hindi na iyon kinokontra. Tila ba, iyon na rin ang alam na tama ng aking utak. "Magaling, Lino. Handa ka na talaga para pagsilbihan mo kami. Mula ngayon, ako na ang iyong magiging kabiyak.
At darating ang araw kapag handa ka na, gagawa tayo ng mga supling na magiging malakas na lahi ng babaylan. Mapapasa atin na ang buong mundo. Sang-ayon ka ba doon, Lino? Oo, Alessandra. Sumasang-ayon ako sa iyo. Sagot ko naman sa kanya. Pakiramdam ko noon ay parang hindi ko na pag-aari ang katawan at utak ko. Parang kinamuna na ng mahika na walang ibang susundin at gugustuhin kundi ang paligayahin si Alessandra at huwag siyang hayaang magalit sa akin. Dahil dyan, Lino, ay meron ka na lang isang pagsubok. Nakita kong hawak-hawak ng tigdalawang babaeng nakaroba, sina Tingting at Beth. Nakikita ko sila pero hindi ko maalala ang tungkol sa kanila o kung anong pinagsamahan namin. Kuya Lino, buhay ka! Salamat sa Diyos! Sigaw pa ni Tingting pero wala akong maramdaman kahit ano sa kanya. Kilala ko lang siya sa pangalan pero hindi ko maalala kung kamag-anak ko ba siya o kaibigan. Si Beth naman ay hindi ko rin maalala. Lino, buhay ka! Bulalas din ni Beth. Nakatulala lang ako na nakatingin sa kanila. Tapos dinala na silang dalawa sa kulungan. Lino, naaalala mo ba kung sino sila? Tatango-tango naman ako sabay sabing. Oo, Tingting at Lilibet ang pangalan nila. Kaano-ano mo sila? Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Sagot ko pang muli. Sige Lino, halika muna. Sabayan mo akong kumain, mahal ko. Dahil isang pagsubok na lang ang kailangan mong pagdaanan at tapos na ang iyong pagsasanay. Hindi mo na muling matitikman iyong mga dinaanan mong paghihirap. Dinala ako ni Alessandra sa isang silid. Meron doong isang mahabang lamesa na maraming nakahaing pagkain. Lahat ng ulam doon ay karne pero luto naman. Inihaw lang ang pagkaluto at walang pampalasa. May kanin din sa isang maliit na kaldero. Tinapay, prutas at ilang hiwa ng karne lang ang kinain ni Alessandra. Ako naman ay kanin at inihaw ang kinain ko. Kahit wala yung pampalasa, ay napakasarap na noon sa akin. Dahil ilang araw na akong naroon, tubig at kapirasong tinapay o di kaya kamuting kahoy lang ang ipinapakain sa akin. Matapos makakain, ay dinala ako ni Alessandra sa isang silid na may banyo sa loob. Pinaliguan niya ako at binihisan. Yan! Malinis ka na, mahal kong Lino. Pagkatapos mong gawin ngayon ang huli mong pagsubok, ay dadali na kita kay Apong Natoy para sa ating pag-iisang dibdib at sa atin magmumula ang pinakamalalakas na lahi ng babaylan. Dinala niya ako sa pintuan ng kulungan tapos iniabot sa akin ang isang punyal. Heto na Lino ang huli mong pagsubok. Patayin mo ang lalaking si Tingting at bugbugin mo ang kasama niyang babae hanggang sa mawala ng malay. Pero huwag mong papatayin ang babae ha, dahil kakailanganin natin siya bilang alay. Para makapagbukas tayo ng malaking portal at iaangat natin sa mundong ibabaw ang kaharian ng Astra na pamumunuan natin. Masusunod, Alessandra. Masayang wika ko pa dahil sa isipan ko ay desidido akong sundin ang mga ipinag-uutos ni Alessandra sa akin. Handa akong patayin si Tingting. Pagkapasok ko ay matalim ang titig ko kay Tingting at pinag-iisipan ko na kung paano siya papatayin. Kuya Lino, anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Tingting, kaibigan mo. Nagsalita naman si Beth. Lino, makinig ka kay Tingting. Huwag mong susundin ang babaeng iyon. Ginagamit ka lang niya. Kalaban mo siya. Nilalansin niya lang ang utak mo para masunod ang mga plano nila. Hindi ko kayo kilala at susundin ko ang kagustuhan ng mahal kong si Alessandra. Sagot ko pa sa kanila. Kuya Lino, anong mahal mo si Alessandra? Hindi mo ba alam na nasa labas ang babaeng totoo mong mahal? Si Rosalia.
Naroon siya sa labas. Naghihirap dahil sa aura na pinapakawalan ng mga nilalang na narito. Nasa labas rin si Lolo Ino. Kapag hindi ka pa gumising, ay mamamatay silang lahat doon. Sumagot naman ako muli. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niyo! Wika ko pa sabay sugod kay Tingting ng pagsaksak. Mabilis naman ako milo si Tingting at nagpambuno na nga kami. Tumulong naman sa kanya si Beth pero nasipa ko ito sa dibdib kaya tumalsik sa malayo. Nagpatuloy pa kami ni Tingting sa pagbubugbugan. Nabitawan ko kasi noon ang punyal kaya mano-mano na ang aming suntukan. Hindi rin naman padadaig si Tingting sa bugbugan namin dahil malaki rin naman ang kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay wala si Alessandra. Isinara niya kasi ang pintuan noong kulungan at lumabas. Patuloy lang kami noon sa pagbubugbugan at nakakalamang na ako kay Tingting. Kaunti na lang ay matutumba ko na siya. Saka ko siya sasaksakin ng punyal na hindi ko alam kung nasaan na banda ang punyal na iyon hanggang sa may maramdaman akong saksak ng punyal sa tagiliran ko kaya nabitiwan ko ang pagkakasakal kay Tingting. Inulit pa iyon ni Beth ng isang beses ng pagsaksak sa tagiliran pa rin. Bigla akong nanghina at bumagsak sa sahig. Pinagtulungan nila akong idiin para hindi na ako bumangon. Anong ginagawa mo, Beth? Tanong pa ni Tingting. Noong tignan ko naman si Beth ay nakita kong naglalaslas iyon ng sarili niyang pulsuhan. Tapos hiniwaan rin ako sa kaliwang kamay. Ipinagdikit niya pareho ang aming mga pulsuhan. Beth, ano ang ginagawa mo? Ulit pa ni Tingting. Sumagot naman si Beth. Tingting, sa ganitong paraan ay para na ring may nangyari sa amin ni Lino. Dahil papasok sa akin ang dugo niya at papasok rin ang dugo ko sa kanya. Ibig sabihin, hindi na rin ako maituturing na birhen ng mga taga-Naraka. Isipin mo, kapag may nangyayari sa babae at lalaki, iyong punla ng lalaki sa loob ay magiging dugo sa kalaunan at magiging bata kapag nabuo. Di ba parang ganito lang din yun? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Dahil noong pumasok sa ugat ko ang dugo ni Beth, ay nakaramdam ako ng malamig na pakiramdam na dumaloy sa buo kong katawan hanggang sa bumalik na ako sa tama kong pag-iisip. Tingting, ikaw yan? Wika ko pa. Kuya Lino, nakabalik ka na sa tama mong pag-iisip. Anong nangyari? Bakit marami akong saksak? Tanong ko pa kasi parang nakalimutan ko na rin ang mga nangyari. Bakit may sugat ka, Beth? Tanong ko rin dito. Mahabang kwento, Lino. Tingting, gamutin mo muna si Lino para maghilom ang sugat niya. Sabi ko naman, hindi Tingting, unahin mo si Beth. Sinunod naman ako ni Tingting. Inuna niyang gamutin si Beth. Ako naman ay napaghilom ni Tingting ang aking sugat, pero mababa pa masyado ang aking lakas. Parang hindi ko nakakayanin pa na lumaban. Hindi ko na rin pinatagal ang paggamot sa akin ni Tingting dahil baka siya naman ang maubusan ng lakas. Kuya Lino, paano tayo makakatakas dito? Nasa ikatlong palapag ang kwartong ito. Tapos sobrang lakas pa ng kapangyarihan ng limang iyon, lalo na si Alessandra. Wika pa ni Tingting. Paano nga pala kayo nadala dito nang hindi nawawala ng malay? Isinara muna nila ang kanilang itim na poder para hindi kami mawala ng malay agad. Pero kapag nalaman nilang bumalik na ang pag-iisip mo sa dati, ay siguradong ibabalik nila ang pagkabukas ng malakas nilang aura. Hindi pa tayo nakakarating sa ibaba, ay siguradong papanaw na rin tayo. Nagsalita naman si Beth. Meron akong naisip na paraan. Hindi ko alam na meron ako nito. Ngayon ko lang din naalala noong pumasok ang dugo ni Lino sa akin. Ano yun, Beth? Tanong naman ni Tingting. Akin na yung punyal, Tingting. Wika niya pa, sabay kuha noon. Hinubad niya ang kanyang suot na pantalon at agad naman kaming tumalikod ni Tingting. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 183. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.